lahat. Tapos nagpapasabi pa sila, kanina, meron ilan dyan sa likod na pakisabi, kamusta kay Tatay Digong. Kahit hindi ko siya kilala, lagi yung mga tao, hindi ko kilala sa pangalan, sasabi nila, pakikumusta kay Tatay Digong. Ayun. Siya po ay nakakulong. Anak po ako ng nakakulong na at okay naman siya. Madami din ang nagtatanong, kamusta na si Tatay Digong? Sinasabi ko, lagi okay naman siya. Ang problema lang ay hindi siya marunong maglaba, magluto, at maglinis ng kwarto. Dahil yon ay ginagawa sa kanya lagi ng mga asawa niya. Madami pong asawa ang aking tatay. Kita niyo yun si Kitty. Kitty, yung maganda ko na kapatid. Iba po yung nanay niya. Kasalukuyan po, dalawa yung girlfriend na nandoon nag-aantay na makalabas si Pangulong Rodrigo Duterte. Totoo yan. Oh ma'am, hindi daw nila kinidnap yung hindi daw nila kinidnap si Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi daw kidnap ang tawag doon. Sige, okay na lang. Hindi na kidnap ang tawag doon. Ang tawag doon, ninakaw nyo sa amin. Ninakaw nyo sa amin si Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil siya ay propriedad o property ng syudad ng Davao. Dahil siya ay magiging mayor namin doon at kinuha ninyo siya at ninakaw ninyo dito. Pwede na ba yun, ma'am? Hindi daw kidnapping yan eh. Nakawan na lang. Ninakaw ninyo sa amin. Sa mga nangangamusta ay meron kaming maliit na video presentation sa inyo. Sigurado ka ba, ma'am, na hindi ka aalis. Kaya ako nakakalimot sa mga sasabihin ko eh, kasi naghintok naman. Ma'am, ang advice ko lang talaga sa iyo sa panahon na ito at sa darating na mga araw ay magpalit ka na po ng apelido, ma'am. Ay, sorry, Romualdez pala ang middle name mo. Mabait ako. Sabi ko nga, matino na tao, si Senator Amy Marcos. Ready na? Ang MVP? Okay. Thank you. Separated poverty in the Philippines is at its highest in 21 years. Teacher says she often complains about heartburn. Kasi never know, at bakit yung mga tao gumagamit ng drugs? Eh, naman di sila abis na pag-alagala, mga batang nagraragi, nagkalat sa gitna ng daan. Mga tao yung pinagpaparela habang hindi na pagkain sa kanya. Mabalat sa social media ang ganyang ito ng mga marinig sa mga Going to school, they spend their days scavenging to earn money. Trabaho ang suspect at gumagamit ang pano ng droga. Good luck sa atin lahat. Sa hagip na tutukan, ang kumakalang na sikmura ng mga Pilipino. Krimen, droga at korupsyon na mas inuna ang sariling interes at kasakiman sa kapangyarihan. Itinapon palabas ng bansa ang nag-iisang Pangulo na siyang tunay na nagmahal sa bayan. Wala nang si Tatay Digong ang naging Pangulo, tumahimik yung mga Pilipino. Nagpadang ako yung anak ko, kumalami sa delikado sa lahat. Sobrang happy ako dahil nung umupo si PRRD, kahit sabihin natin maraming tumutugis, maraming tumutugis sa kanyang war on drugs. Pero majority po sa atin ng mga Pilipino, pwera na lang doon mga drug lords, mga drug users, mga hindi ng ayaw din. Pero kami, lalo kami mga OFW, nagkaramdaman namin ng safety sa aming pamilya. It's trying to be powerful and trying to be just a nobody. I used to describe the brightest other was mine, shining bright. And in a few days, I will be just a Rodrigo Duterte from Davao City.
pulis at yung military. Pero si Lalan din pala ang gagamitin laban sa kanilang dating Commander-in-Chief. Hihilahin yan. Hihilahin mo yan. Ako maniwala na, hihilahin mo yan. Ano ba ang damage ng government interest? Kumintayin ko lang yung dalawang anak. Ano ang gagawin sa'yo? Ano ang mag-iwag ka sa akin mag-debate rito? This is not the place for debate. Guys! Hindi po kanina. Hindi sir, hindi naman gusto na gusto na order. Napilitan sa serbisyo ang iba dahil sa order na isang bangag na namumuno sa kanila. Former Philippine Mayor Rodrigo Duterte has been taken into custody by the International Criminal At Court. yun ang simula ng pagliyab ng damdamin ng mga Pilipinong nagmamahal kay Tatay Digong. Lumiyab ang sambayanang Pilipino. Bring PRRD home. Iisa lang ang sigaw. Duterte saan man sa mundo. Nagagalit ang taong bayan dahil ramdam ng lahat na walang nagawa ang administrasyong ito. Nais nating katawanin ang nagkakaisang damdamin ng milyon-milyong Pilipino at isabinig ang kanilang pinag-isang mithiin para sa isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas. Hindi patapos ang pagbiyak ng mga puso natin dahil nagpapatuloy pa din ang kasamaan habang nalulugmok na ang inang bayan. Ikaw at ni Marcos ang atong bomb reserves. Sa pagpatuloy na oral arguments sa 89.9 billion peso transfer ng pondo ng Philippine Health Insurance Corporation sa National Treasury. Muling binusisi na mga maestrado ang paggamit ng ahensya sa pera mula sa mga kontribusyon ng mga miyembro nito. Aminado ang Dolly at ASWD na walang listahan para sa mga beneficiaryo ng ayuda sa kapos ang ayuda program o AHAP sa Bukroy Dagdag na nagamit na sa kritika ang AHAP. Hindi na pala 7-7, pero parang 30-30-30. Ano yung 30-30? Yung 30-30 naman, kung ikaw ang host ng sorting, you get 30 million, 90 million lahat yan, 30 million AIX, or out of 30 million na AIX, and 30 million na tupan. Sa kanyang 15 taong karanasan bilang kongresista, ngayon daw nakakita sa Davao City Representative Isidro Ugal ng ganitong sistema sa Bicameral Conference Committee. Ang tinutukoy niya ay ang mga blankong line items sa Vican Report ng 2025 National Budget na laman sa batas. Partikular dito ay ang missing budget amount sa Department of Agriculture at ang program funds na 1 billion sa halaga. Na-promote pa na ang mga instrumento ng pangingitap kay PRRD. Police Brigadier General Chief Fajardo and family. The chief of the PNP and his family to join the president for a local opportunity. Walang titigil para sa bayan. Maybe when I say my farewell, if I get to live in the last day of my term, I'd like to say something. Maybe I'll cry. Gusto kong umiyak dahil hindi ko anong taong binigay nila ng pagmamahal sa ito. You can save the Philippines. And now vote Duterte. Nung isang araw, nasa ferry ako sa Toledo, Cebu. Patawid kami papuntang San Carlos City sa Negros Occidental.
tumawag sa akin si Pangulong Duterte. Sabi niya sa akin, idiretso ko na daw na sabihin sa inyong lahat na siya ay nakikiusap na iboto ang 10 kandidato ng Duterte. Diretso. Mamaya, ma'am, idagdag kita. Sandali lang. Grabe, ang awkward talaga. Grabe. Hindi ikaw ang pinapahirapan to, ha? Ikaw ang nagpapahirap sa akin ngayong gabi na ito. Nahihirapan ako kasi alam mo, magkaibigan tayo. Alam ko kung gaano katino at gaano katalino mo. Kaya... Yes, ma'am. Ay, okay lang, ma'am. Thank you. Thank you. Ano kasi ako, ma'am, na malunod gani. Nalulunod ako sa hangin, ma'am. Pag may hangin. O, nahilo. Tumawag siya sa akin at sabi niya, idiretsuhin ko na daw kayo. Iboto diretso ang 10 senators ng Duterte. Si Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Senator Jimmy Bondo, Senator Vic Rodriguez, Senator J.B. Hinlo, Senator Raul Lambino, Senator Philip Salvador, Senator Rodante Marcoleta, Senator Pastor Kibuloy, at Senator Richard Mata. 10 yan, no? Yes, okay. Bakit kailangan natin diretso 10 ang iboto? At hindi lumihis doon sa sample ballot ng 10 na senador ng Duterte. Dahil kailangan marami o mataas ang boto para hindi mahabol ng dayaan. Kailangan malayo at malaki ang boto ng isang senador para hindi siya mahabol nung dagdag bawas sa dulo ng ranking. Kaya kailangan diretso 10 Duterte. At ang susunod na rason ay noong ako ay tumakbo noong 2022. Ang plataforma namin ay pagkakaisa at pagtutuloy ng